today's video, another recipe na naman ang isi-share ko sa inyo na hindi ko pa niluluto. I-share ko naman sa inyo yung aking kaldereta na kakaiba. Kaldereta. Ngayon muna natin ipan-fry yung ating carrot at saka patatas. Pan-fry natin siya for a minute para hindi sumabog-sabog later pag nilagay na natin sa nagmamadali na naman ako sa pagluluto, pero ahead of time, mga piniprepare ko ng ibang kailanganin ko, like yung pagpa-pressure cooker ng ating pagpapalambot o kaya pagpapamarinate para hindi na tayo nagagahol ng oras kapag madali kapag oras na ng lutuan. Ayan. Gisa-gisa rin natin yung ating bell pepper. Ayan ko lang kung ako lang gumagawa nito. Kasi gusto ko ginigisa yung ating bell pepper para sa aroma lumabas. Ang ating kamatis na maraming gusto ko yung sariwang kamatis sa pagluluto ng kaldereta. Nahalo siya dahil mura naman kamatis ngayon, samantalahin natin kasi yung mga nakaraang buwan mostly 13 pesos ang isang kamatis. So, kung kailangan mo ng 3 kamatis is about halos 40 pesos na. 40 pesos. Nasisira yung ating pagbabudget. Grabe. Kaya, ngayong mura, bumalik na naman siya sa mura. Samantalahin na natin kapag kailangan natin maglagay ng kamatis. Damihan na natin. Kasi ang 1 kilo na lang ng kamatis ngayon is 20 pesos. Compare last month na 280 hanggang 300 ang kilo ng kamatis. As in, halos ayaw kong maglagay ng kamatis sa mga niluluto ko. Kahit sinigang. Para kayo na maglagay ng kamatis sa sobrang mahal. Dapat kasi wais tayo sa pagbabudget ng ating kung hindi isira yung ating budget. Yan na guys, nilagay ko na yung ating na-pressure cooker na na-pressurize na tuwalya ng baka na naka-strip na rin. Hiniwa-hiwa ko na siya ng ganyan. Para kapag
ko siya ng 45 minutes. Yung ating carrots, i-add na natin. Dahil kunting minuto na lang din naman ito. So, diba, mas ginhawa na sa pagluluto yung ahead of time. Tanghali pa lang, piniprepare ko na yung mga kailangan ko for hapon kasi busy din ako the whole day. Tsaka nanap din ako ng 3 hours everyday, kada 1 p.m. up to 3 or 4 p.m. Mag-take a nap ako. Yan ang ating tomato sauce. Mag-add tayo dun sa ating kamatis. Dahil nga hindi ako nakakapagkatulog sa gabi, ang tulog ko lang na usual talagang tulog lang ay 2 hours to 4 hours sa gabi. Kahit anong puyat ko, kahit anong gising ko sa gabi, hindi ako nakakatulog yan. Gigising ako ng pag nakatulog na ako ng 3 to 4 hours. Kadalasan 3 hours lang ang tulog ko. So, ginagawa ko, natutulog ako sa tanghali, kaya nga nag-prepare ako ng mga iluluto na ahead dahil baka mapasarap yung tulog ko. Tapos nagising ako, alanganin ng oras. Tapos yung dinner namin is 7 p.m. Dapat hindi lalagpas ng 7 p.m. Dahil nagpapababa muna ako ng pagkain para iwasan yung acid reflux bago matulog. So 7, 8, 9, 10 supposedly tulog na. At tayo ng oyster sauce. So, dapat nakababa na yung ating mga kinain para hindi tayo nagkaka-acid reflux. Yun yung natutunan ko at yun din yung sinasabi ng doktor na huwag matutulog ng kakakain lang. So, dati kasi kumakain kami, dinner, 9 ng gabi magdi-dinner pa lang kami. Or dati kasi, minsan kahit 12 midnight kumakain ako hanggat gising ako. So, yung mga habit na yun, yung iniiwasan ko dahil nagka-acid reflux ako. Yung hirap sa paghinga, nananakit yung likod, ganyan, namamanhid yung likod. Anyway, nag-add ako ng 2 tablespoon ng ating sugar, pambalanse ng lasa. Iniiwasan ko na ngayon kumain ng late. So, siguro pinaka-late na namin kain is 8 p.m. 8 p.m. na yung pinaka-late. Pero at least bago matulog talaga na nakapababa ka na ng kinain ng 3 hours. Ay, yun pala yun. Pagka kung matutulog tayo or humihiga tayo ng busog, nakakain lang, doon natin nakukuha yung ating acid reflux. Yung halos mamamatay ka na sa sobrang sakit ng likod mo. Iniisip mo may sakit ka na sa puso kasi sumasakit